Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Buong puwersang tinututukan ng GMA Integrated News ang latest sa sitwasyon sa paliparan, pati sa ilang pantalan ngayong Semana Santa 2025. Binabantayan din natin ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada palabas ng Metro Manila at mga biyahe sa iba't ibang terminal. Sisilipin din natin ang ilang dinarayong pasyalan ng mga magbabakasyon at magninilay-nilay. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Maghapong mahaba ang pila sa mga ticket booth sa Batangas Port, kung saan manggagaling ang maraming barko mula Luzon papuntang Mimaropa at Visayas. Kaya pinayagan ng magbayad ng terminal fee kahit wala pang tiket ng barko para makapasok na sa hintayan sa loob. Nagkaroon din ng pila kaninang umaga ng mga sasakyang sasampa sa Roro, kaya ang iba nag-book na lang ng parking sa pantalan. Kamustahin po natin ang latest sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano! Melimil, Vicky, kahit gabi na, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasaherong humahabol ngayong huling araw bago mag-long weekend ngayong Semana Santa. Pero sa kabila niyan, fully book pa rin yung mga biyahe pa Katiklan, Kulasi, Rojas City via Romblon at Sibuyan. Pero ang malaking pagkakaiba raw ngayong Holy Week kumpara nung nakaraang Semana Santa ayon sa Batangas Port ay hindi gaanong naimbudo ang terminal dahil marami ang maagang umalis. Madaling araw pa lang, mahaba na ang pila ng mga sasakyang sasakay ng Roro sa Batangas Port. Alas 9 na ng umaga na ubos ang pila. Ang iba naman tulad ng magkaibigang Rose at Seychelles, nag-book na lang ng parking sa terminal para dito iwan ang sasakyang dala nila galing Laguna. Kahit pa 200 pesos itong mas mahal kaysa kung isinampa sa Roro. Pagkatapos ay sila na lang ang sumakay sa Fastcraft. Branded din po yung mga mga kotse po, ang haba po ng pila. Kaya nag-online booking po sila, ate, para po sa parking po. Medyo pricey siya kesa doon, compare din sa kabila, kaso sobrang daming pila. Okay lang yun. At least makaka-enjoy pagbaba doon sa Sabong Puerto Galera. Si Jennifer naman na walang dalang sasakyan, alas 5 na madaling araw pa rito. Pero inabutan ko pang nakapila alas 7 ng umaga. Next-expect na maraming babiyahe. Kaya pa? Kaya pa naman. Para sa Para sa vitamin C. Vitamin dagat. Bibili sila ni Vanji ng ticket pa Odjongan Romblon na ang biyahe ay alas 5 ng hapon. Pero okay lang, maghintay na lang kami. Total, nakakuha na rin naman kami ng ticket. Sa loob ng passenger terminal, pila sa lahat ng ticket booth. Ang ilan umupo na lang kung saan sila madapuan ng hapo. Para mapabilis ang pagpasok sa mas maayos na pre-departure lounge, pinayagan na magbayad ang lahat ng 30 pesos terminal fee kahit wala pang ticket ng barko. Sabi pa ng pamunuan ng terminal, mas maaliwalas ngayon kumpara sa mga nakaraang Semana Santa. Mabuti at inaagahan na nung iba, hindi nasasabay sa mamayang rush hour, tinatawag. So kayang-kaya, pag ganyan padating, kayang-kaya. Last year na Sabado-Linggo ng wala. Yung Sabado-Linggo, ang dami ng bumiyahe. At public service announcement lang tayo dun sa mga pasahero na pupunta pa lang ngayon dito sa Batangas Port at ang biyahe papuntang Odjongan, Romblon. Cut off na po kanina pang hapon ang biyahe para sa araw na ito. Makakapila pa rin naman kayo at makakabili pa rin naman kayo ng ticket, pero para na ito sa biyahe, alas 5 ng umaga bukas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Pinagpapaliwanag ng driver at operator ng bus Pala Union na nag-viral dahil sa bilis umano ng takbo. Kuya, please lang po! Ayon sa Department of Transportation, inisyuhan sila ng LTO at LTFRB ng show cause order. Nakita pa sa videong kuha sa loob ng bus ang tila pagpapanik ng mga pasahero at kagustuhan ng ibang bumaba. Samantala, pinagpapaliwanag na rin ng Maritime Industry Authority ang shipping line na sobrang manong ibinentang ticket kumpara sa kapasidad ng barko nito para Romblon.
Sinisika po naming hinga ng pahayag ang mga sangkot na shipping line at bus line. Ngayong maraming magbabiyahe, mahigit 60,000 pulis ang idineploy nationwide. At kabilang sa babantayan ang mga bahay na iiwanan ng bakasyonista at mga lugar na maraming dayuhan. Nakatutok si June Veneracion. Ngayong dagsa ang mga biyahero, nag-inspeksyon ang NCR Police Office sa mga bus terminal sa Cubao. 65,000 pulis ang nakadeploy ngayong Semana Santa sa buong bansa. At kung nasa bakasyon na ang maraming taga Metro Manila, mga komunidad naman ang kanilang tututukan. I-intensify pa natin yung pagpapatrolya, considering na alam natin na yung may mga kabahayan ngayon na wala pong mga tao. Dinagdagan din ang mga pulis na 24 oras na magbabantay sa mga lugar na maraming dayuhan, tulad sa Binondo at Malate sa Maynila at sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa gitna yan ng ulat ng mga insidente ng pangingidnap. We assure the public na ligtas po yung dinadaanan po nilang kalsada. And again, andun po yung ating kapulisan na nakadeploy po doon, covertly at saka overtly po. Tuloy-tuloy din ang iba pang anti-criminality operation ng PNP. Sa Catbalogan, Samar, isang sasakyan ang napara sa checkpoint ng Highway Patrol Group dahil sira ang fog light nito. Nang hinga ng OR at CR ng sasakyan, napansin na naging balisa na raw ang driver. Dito na nag-inspeksyon ng mga pulis at humingi ng tulong sa PIDEA na nagpadala ng kanilang K9 unit. Nakuha mula sa loob ng sasakyan ang umano'y 15 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Arestado ang driver ng sasakyang may dala umano ng droga. Doon na po nakita by a plain view doctrine na nasa likod lang po ng passenger seat and driver seat itong 15 kilos, more or less 15 kilos na hinihinalang shabu na merong standard drug price value worth 102 million pesos. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinadidisqualify ng isang task force ng COMELEC ang congressional candidate dahil sa masamang biro sa solo parents at iba pang pahayag. Di ring gimpayan ng mismong COMELEC pero sabi ng kandidato tila hindi tugma ang mungkahing parusa sa kanyang pagkakamali. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa kanyang nakakabastos na biro sa mga babaeng solo parents at paghusga pa sa hubog ng isang tauhan, naghain ng petition for disqualification ng COMELEC Task Force SAFE laban kay Attorney Christian Ian Sia, congressional candidate ng Pasig. Nilabag umano nito ang COMELEC Resolution 11116 na nagbabawal sa diskriminasyon. Hiningi rin sa petisyon na huwag iproklama si Sia sakaling tapos na ang eleksyon at manalo siya. Because we are electing candidates to a public office, no? They should be held to a higher standard. Diringgin pa ng COMELEC ang hiling ng kanilang task force. After its raffle, magkakaroon po ng pag-aaral yung division and mag-i-issue po ng summons sa kanya or directive. Yan po ay parte ng due process kung saan papakinggan din naman po si Attorney Sia. Sabi naman ni Attorney Sia, sasagutin niya ang petisyon kapag nasilbihan na siya ng kopya. Pero hindi anya siya sang-ayon na ang tamang parusa para sa isang inappropriate joke ay agarang diskwalifikasyon. Dapat anya tugma ang parusa sa nagawang pagkakamali. Pero kung ang di magandang biro sa kampanya ay katumbas ng disqualification, dapat din anya itong ipataw sa mga di natupad na pangako noong mga nagdaang kampanya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sinampahan si dating presidential spokesperson Harry Roque at isang vlogger ng NBI ng reklamong inciting to sedition. Kaugnayan ang tinaguriang polvoron na video na sinabi ng maraming eksperto na minanipula para magmukhang may sinisinghot ang isang tila kamukha ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ng NBI, hinimok ni Roque at ng vlogger na si Clary Contreras o Maharlika ang publiko sa isang live stream na manindigan at labanan ng tinawag nilang bangag na presidente. Bago nito, iniugnay ng vlogger na si Pebbles Cunanan si Roque sa pagpapakalat ng polvoron video.
Sagot naman ni Roque sa paghahain ng reklamo, bring it on. Magandang pagkakataon nito, Anya, para patunayan ng Pangulo na hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Iginit din niyang mga haka-haka at kasinungalingan ang sinabi ni Cunanan sa kamera. Mga aberya naman sa kalsada ang nagpa-traffic sa ilang bahagi ng South Luzon Expressway. Alamin natin latest sa sitwasyon ng trapiko roon sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Vicky, latest traffic situation tayo dito. Hindi ko na ilalatag yung iba pang areas ng kahabaan ng SLEX dahil ibig sabihin okay ang ibang areas. Dalawang stretch yung ating binabantayan dahil ito yung nagpapakita talaga ng volume sa mga oras na ito. At ito, Vicky, yung Silangan exit all the way to Calamba. Ito ay 6 na kilometrong kung hindi hihinto ay mabagal na pag-usad ng trapiko dahil sa volume. Meaning 20 to 30 kilometers per hour ang takbo dito. So ito yung mga maaaberya kayo. Kung ang biyahe nyo sa Katimugan ay aabot pa sa stretch na ito. Isa pang nagpapakita rin ng volume ay yung from Eton all the way to Cabuyao. Ito naman ay halos 1 kilometro na stretch. Na ganun din ang sitwasyon. Uusad, hihinto, aandar. Not more than 30 kilometers per hour ang takbo dito. Maghapong maraming pagkakataong tumukod ang trapiko sa South Luzon Expressway dahil sa minor road incidents. Partikular na problema itong San Juan Viaduct southbound bago magkalamba exit, kung saan nag-iimbudo ang mga sasakyan dahil sa pinatutuyong portion ng road widening. Alas 3 ng hapon nagkarambola dito ang 4 na sasakyan na nagdulot ng halos 1 kilometrong tukod ng traffic. Ika-6 na itong insidente sa parehong lugar. Maya-maya lang, nagsagian naman sa parehong lugar ang isang bus at closed van. Nagsasanhi din ng traffic ang mga nasisiraan ng sasakyan. Dapat suriin natin po yung kondisyon ng gulong, preno at makina. Kasi medyo mataas po yung average dyan ng mga stalled vehicle natin na ang cost ng nila yung flat tire. At yung makina naman marami nag-overheat. Sa safety po, i-avoid po natin yung tailgating. Maintain po natin yung safe distance. Iwasan po natin mag-swerve approaching sa exit kasi mataas na insidente. Approaching exit, nagkakaroon na aksidente. Mabilis naman ang responde sa mga aberya sa kalsada dahil sa mga nakaantabay na road emergency service. Pero mabuti pa rin daw na alam ng mga motorista ang emergency hotlines ng mga expressway na binabaybay nila na makikita sa inyong screen. Mga ganyang problema ang problema maghapon at hindi mismong volume na tila manipis sa malaking bahagi ng SLEX, pati sa Skyway at Star Toll kahit pa Miyerkules Santo na. Tila nagsimula na raw kasi noong weekend umuwi ng Katimugan ang ilang taga Metro Manila. Nagkaroon kasi tayo ng Friday, Saturday, siguro nag-uwian na rin Ngayon kasi dapat malaki na yung volume natin Pero light traffic pa tayo. Sa mga ngayon palang babiyahe, mas gandahan ninyo ang preparasyon nyo dahil mas mahirap maaberya sa gitna ng dilim. Malamang naman ngayon ay familiar ng lahat doon sa blow bagets. Samahan nyo na lamang ng dasal para ligtas ang biyahe. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Naharang ang isang negosyanteng Pinoy sa NAIA Terminal 3 dahil sa baril at balang nakalagay sa kanyang hand carry baggage. Tutungo sana sa Singapore ang lalaki pero walang dokumento ang kanyang baril at lumabag pa sa umiiral na Comelec gun ban. Sumabayan sa dagsa ng mga pasahero sa NAIA ngayong Semana Santa. Live mula roon nakatutok si Ian Cruz. Ian. Emil, ngayong araw nga yung isa sa itinuturing na peak day pagdating sa dami na mga pasaherong dumaraan dito sa NAIA tuwing Semana Santa. At Emil, sa kabila nga nung paghigpit na ginagawa dito, isang negosyanteng Pinoy na pa-Singapore ang nahulihan ng baril dito sa NAIA Terminal 3. Sabay sa walang patid na dating ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ang walang tigil ding pag-iikot ng mga otoridad para tiyakin ang seguridad. Marami mang pasahero, walang matindihang pila sa check-in counters, pati sa immigration area na mas mabilis na raw dumaan ngayon ay sa Manila International Airport Authority.
Especially now na fully manned ang immigration counters through the efforts ni DOTR, NNIC and MIAA, and Bureau of Immigration. So, dapat wala kayong masyadong pila. Light queuing man na matatawag, payo ng MIAA, dumating pa rin ng maaga sa airport. 3 oras para sa may mga domestic flights at 4 na oras sa international flights. Bayaran na rin ang travel tax online sa mga pa-abroad. Mula Palm Sunday hanggang Holy Tuesday, mahigit 433,000 na pasahero na ang dumaan sa 4 na terminal ng NAIA. Kabilang dyan ang mahigit 68,000 na pasahero sa international at 71,000 sa domestic na naitala kahapon lang. Mas mataas ito ng 9.56% sa mahigit 128,000 na dumaan sa NAIA noong nakaraang Martes Santo. Actually, peak travel dates namin for Holy Week would be Palm Sunday, Holy Wednesday, and Easter Sunday. Yun yung projected. Kasi may mga nauna na, nag-file ng leave for 3 days, so Palm Sunday sila umalis. And for those na hindi nakagawa nun, Holy Wednesday sila mag-aalisan talaga. Ang pamilya Aquino, biyaheng Queen City of the South ngayong Semana Santa dahil sa debosyon nila sa Santo Niño. Kasi panata namin magpunta ng Cebu sa Santo Niño. So ngayon yung mahaba yung bakasyon. Singapore naman ang destinasyon ng 6 na miyembro ng pamilya Aguilar para sa kanilang Semana Santa break. As a bonding for all of us, also kasi birthday ni Joanna today. So it's like sinabay na celebration. Sa OFW Lounge naman tumambay ang ilang OFW na paalis at kadarating lang sa bansa, tulad ni Jazel na patungong Malta. Malungkot at the same time na makakatulong po kami sa pamilya po namin, kaya umalis po kami. At ni Teodora Sanchez na galing Singapore. Sa tagal nang hindi ako umuwi, parang ito gusto ko rin maranasan yung Semana. Matagal na kasi, taga Ilocos kasi ako. Ilocosor. Sa dami ng pasahero sa paliparan, may mga nagsabi sa GMA Integrated News na may ilang bahagi ng paliparan ang ramdamang init. Samantala, isang negosyanteng Pinoy naman ang nahulihan ng kalibre 40 baril na may 2 magazine na may 22 bala sa final check ng NAIA Terminal 3 pagtatanghali kanina. Nakalagay sa hand carry na backpack ang baril na dumaan sa scanner kaya inalerto ng OTS personnel ang mga pulis. Hindi na siya nakatuloy sa biyahe pa Singapore. Wala raw na ipakitang dokumento ang negosyante na ipaghaharap ng reklamong paglabag sa pagdadala ng baril at bala, pati na sa paglabag sa COMELEC gun ban. Nung tinatanong siya, laruan daw niya ito sa kanyang farm. Parang hindi natin masabi na nalimutan niya kasi pag ikaw, pasahero, bago ka magligpit o mag-impake ng bag mo, imposible naman na hindi mo makita. Firearm yun eh. Bukod dyan, umabot na sa 5 balang nasabat ng TNT Aviation Security Group galing sa ilang pasahero mula noong Palm Sunday. Kung mababang piraso lang naman at pag na-profile natin hindi naman dangerous at hindi banta sa seguridad yung ating kababayan na may dala nito, kino-confiscate lang po natin at hinahayaan na makabiyahe. Emil, bukas, Huwebes Santo, inasahang marami pa rin ang babiyahe patungo ng probinsya at maging patungo ng ibang bansa ngayon ng Semana Santa. Pero nagpapaalala pa rin yung mga otoridad sa lahat ng babiyahe na kung may dala silang power bank, ipakita po yan sa mga check-in counters ng inyong mga airline para malaman kung maaari bang ipasok yung nasabing mga power bank bilang bahagi ng inyong hand carry para maiwasan ang anumang aberya. Yan muna ang latest mula dito sa NAIA. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Bumigat sa ilang punto ang daloy ng trapiko paakyat ng Baguio ngayong Miyerkules Santo. Pero sulit naman dahil sa preskong klima roon at mga pagkakataong pa ring mamanata. Kamustahin natin ang latest doon sa live na pagtutok ni Ma'am Gonzalez. Ma'am? Bel, sa mga motorista natin, mabibilang mo pa sa kamay ngayon ang dumadaan dito sa Cannon Road paakyat ng Baguio. Sa ngayon ay mas marami pa yung pababa dito sa Cannon Road. Samantala, meron naman nga mga nauna na magdasal sa Lourdes Grotto ngayong Miyerkules Santo. Kung tagaktak ang pawis ng marami sa bansa dahil sa damang init na umaabot ng danger level, ibahin nyo rito sa Baguio na nabalot pa ng fog kaninang umaga.
Bumaba pa sa 18 degrees Celsius ang temperatura dito sa isang punto. Kaya naman caring magpapawis kahit paakyatin ang matarik na Lourdes Grotto, tamang-tama sa Semana Santa. It's very miraculous for us. So every year we go here, not naman every year, but we go here to pray and to give thanks na rin. Ba't po kayo Wednesday naisipan nyo ng umakyat? Para less crowd, mas solemn in a way. 252 steps ito paakyat ng Lourdes Grotto. Medyo mahirap siya physically tasking pero kasama raw kasi yon para parte na ng pamamanata. May Stations of the Cross din paakyat. At sa taas, pwedeng magdasal at magsindi ng kandila. Ang pinunta talaga namin dito yung anak kong may sakit. Para gumaling naman siya. Ang daming tao pag mahirap traffic. Sina JB unang beses sa Baguio kaya sumama sa Joiner Tour Group. Sa Manila, sobrang mainit na yung simoy ng hangin. Unlike dito sa Baguio na malamig pa rin talaga. Sakto lang din kasi mahal na araw na eh. Kasi yung bakasyon sa Manila, edi dito mo na lang din gawin. Bukas ang Lourdes Grotto mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Samantala, mahigit 1,000 tauhan ng Baguio City Police ang nakadeploy ngayong Holy Week. May mga pulis na nagtatraffic at may lakbay alalay assistance desk sa iba't ibang lugar. Kaninang umaga, moderate to heavy na ang traffic sa Marcos Highway paakyat ng Baguio. Ang lagay ng trapiko makikita sa BCPOVU Baguio app na pwedeng i-download sa inyong smartphone. Maya't mayari ng paalala laban sa accommodation scam. Mel, paalala naman sa mga magdadala ng sasakyan, epektibo pa rin po ang number coding sa Baguio City kahit holiday. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi po exempted dyan ang mga turista. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Maagang bumigat ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway kaya nagpa-counterflow na sa bahagi ng southbound lane nito. Pero pati sa lane na yan, dumarami na rin ang sasakyan. Silipin po natin ang sitwasyon ng trapiko roon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi. Vicky, nabawasan na malaki yung volume ng mga sasakyan dito sa papasok sa NLEX sa mga oras na ito. Maiksi na yung pila ng mga sasakyan dito sa may Balintawak Toll Plaza. Pero ayon nga sa pamunuan ng NLEX, maagang dumagsa yung mga motorista dito sa NLEX. Kaya kahapon pa lang ay nakaranas na sila ng matinding traffic. Sa drone video ito, alas 3 ng hapon kanina, kitang mabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane ng NLEX paglagpas pa lang ng Balintawak Toll Plaza. Kadalasan, ang ganitong dami ng mga sasakyan, nararanasan lang daw nila kapag Huwebes Santo. First Holy Week na Tuesday pa lang marami nang bumiyahe. Actually, kahapon, around 5 to 11, talagang tuloy-tuloy na mataas po yung volume natin. And also, first time na Holy Wednesday na morning pa lang, mataas na yung ating volume. 1:30 pa lang ng hapon ay nagpatupad na ang NLEX ng counterflow. Kinuha muna ang isang southbound lane simula sa Balintawak hanggang sa Marilao at pinadaan ng mga papuntang norte. May counterflow na rin mula sa San Fernando hanggang Dao sa Pampanga. Pero hindi lang northbound lane ang matraffic ngayong Miyerkules Santo. Marami din po yung pa-southbound natin kaya gagawin na lang namin pagka talagang sobrang dami na yung pa-southbound, ititigil muna namin yung counterflow para lang ma-ease up yung traffic natin ng southbound. Posibleng nakaapektuhan nila sa maagang traffic sa NLEX ang half-day work from home ng mga kawani ng gobyerno ngayong araw. Pero posibleng natuto na rin nila ang mga motorista sa mga nakaraang mahal na araw. Taon-taon na yung nararanasan nilang sobrang bagal yung daloy ng traffic natin dahil sa volume. Mula po hapon ng Miyerkules hanggang halos tuloy-tuloy yun dahil madaling araw pa lang po ng Huwebes hanggang hapon ng Huwebes talagang ganun po yung sitwasyon po natin. So maaaring yung ating mga kababayan ay inagapan na po nila yung pagbiyahe nila. Sa ngayon, 2 minor accident kanina madaling araw pa lang ang naitala at walang matindi. At dahil marami pa rin daw ang gumagamit ng cash payment, ginawa na nilang 4 na lanes ang para sa mga magbabayad ng cash. Vicky, nabawasan man yung pila dito sa Balintawak Toll Plaza ay nakakaranas pa rin daw ng matinding traffic o mabagal na daloy ng trapiko. Itong NLEX dahil kanina ay pansamantalang itinigil muna yung counterflow mula dito sa Balintawak hanggang sa Marilao dahil sumisikip naman yung daloy ng mga sasakyan sa southbound lane o yung mga patungo dito sa Metro Manila. At yan pa rin ang latest mula dito sa Balintawak. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.
Hands on deck ang cast ng upcoming afternoon prime series na Akusada sa pagsisimula ng taping ng kanilang proyekto at nag-workshop pa ang mga bida bilang paghahanda. Makichika kay Lars Santiago. Nakadalawang araw na ng taping ang bagong GMA series na Akusada na pinangungunahan nina Andrea Torres, Benjamin Alves at Lian Valentin. Bago mag-taping, nagkaroon muna sila ng workshop kasama si Ana Fileo. Nakasama nila rito sina Marco Masa, Ashley Sarmiento at Jennifer Maravilla. Ngayon na nag-workshop kami, parang mas nagiging tao sa akin yung character ko. Kasi parang ang goal mo lang naman talaga is to be a storyteller, na maging itong taong to makarelate yung mga tao. Every layer na nalalaman ko tungkol sa kanya, lalo ako nai-inlove sa kanya. Sa character ko, mas naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling, bakit siya may ganong galit, or bakit siya may ganong hinanakit sa heart niya. Parang kulang pa po yung workshop today, kasi nga po ang dami po niyang itatalon sa story. Sina Ashley, Marco at Jennifer naman nagpapasalamat na makakasama sina Andrea, Benjamin at Lian na tinitingala raw nila dahil sa husay sa pag-arte. I felt more comfortable na feeling ko po mas matutulungan po nila ako sa pag-arte ko. I really feel that they're really open to collab, to cooperate, to share some thoughts about the scenes, and I feel like marami pa ako matututunan sa kanila. Sobrang excited ako kasi lalo na si Andrea, isa rin po siya talaga sa mga nilulook up ko na mga kapuso actress eh. So sobrang bilib po ako sa mga na mga nagampanan niyang role from the past. And syempre, of course, nandiyan din sila Benjamin and si Lian. Ayan, matuto po sa kanila. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Inaasahang mahigit 10,000 turista kada araw ang dadagsa sa Boracay ngayong Semana Santa. Kaya ang seguridad sa mga pantalan at sa mismong isla lalo pang hinigpitan. Ang latest sa sitwasyon doon sa live na pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV. John? Mel, kabilang sa mga dinaragsa dito sa isa ng Boracay ang iba't ibang mga beach at water activities. Kahit ng iba ay ipagbabawal muna sa gabi ng Biyernes Santo. Sabay sa pamamanatang pagkakataon din ng marami na makapagpahinga tuwing Semana Santa. Dagsa ang mga ganyan sa isla ng Boracay kabilang ng mag-asawang Jojo at Yvonne Bacaling na mula sa Antique. Pili namin dito na magbakasyon sa Boracay kasi yung lugar is maaliwalas, sabay yung mga turista dagsa rito. So mag-picture, of course, family bonding. Si JC naman na galing pa sa Davao. Goal na matry ang water activity sa isla. Parasailing, so far, tsaka scuba, yun maganda. Yes po, napaka-enjoy po, kaya 2 times na namin. First-timers naman sa isla ang grupong ito na gusto ring mag-relax. Sariwa yung hangin at saka maganda po yung dagat. Sa kabila ng mga aktibidad, hindi pa rin nalilimutan ang Semana Santa sa isla. Kaya bawal ang mga party o anumang pag-iingay at malalakas na musika simula alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado de Gloria. Mahigit 10,000 ang average daily tourist arrivals na inaasahan ngayong Semana Santa sa isla. Mas mataas na itala noong nakaraang taon na umabot sa 8 hanggang 9,000. Aasahang madadagdagan pa ang mga turista sa susunod pang mga araw, kaya nakahanda na ang seguridad sa Katiklan at Cagban jetty ports. May mga nakabantay rin sa iba pang matataong lugar sa isla, lalo na sa beachfront. To ensure public safety po and peace and order, we deployed more than 200 PNP personnel po para po masigurado natin na ang ating mga turista ay maging safe and secure. At the same time, makapag-nilay-nilay din po during this during this Holy Week. Mel, ngayong gabi nga ay mas maraming mga turistang piniling tumambay dito sa beachfront area ng Boracay. Ayon naman sa Malay PNP ay magsasagawa sila ng inspeksyon sa mga bar at mga establishment sa Friday upang masiguro na sinusunod ang memorandum order ng LGU. Yan ang latest dito sa isa ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV.
Hindi siksikan, kundi matinding init at traffic ang nagpahirap sa mga pasaherong nasa Manila Northport Passenger Terminal. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Marisol Abduraman. Marisol! Vicky, maayos ang sitwasyon ngayon dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Maghapon na tahimik at patiwasay ang mga kondisyon nating mga pasahero dito. Pero yun nga lang, hindi man nga siksikan, irereklamo naman ng ilan nating kababayan ang init ng panahon at traffic papunta dito sa Pantalan. Tagaktak ang pawis ng pasaherong ito sa Manila Northport Passenger Terminal bandang alas 3 ng hapon. Pebrero pa sila bumili ng tiket para sa biyahe pa Cagayan de Oro ngayong araw. Hindi ba mahirap ang biyahe pag ganito, sir? Hindi. Mahirap po kasi mainit. Ang pamilyang ito naman na biyaheng Iligan City. Bukod sa init, ay kalbaryo ang traffic papuntang Pantalan. Sobrang traffic po yung pagpunta namin dito. Tapos sobrang nakaka-hassle po kasi yung pag ganitong mga holiday, mga mahal na araw. Sumasabay sa ako. Buti na lang, pinayagan ng pumasok sa pre-departure area ng port terminal ang mga pasahero kahit ilang oras pa bago ang kanilang biyahe. Ayon sa pamunuan ng Manila Northport Terminal, nasa 700 lang daw ang bilang ng mga pasahero na paalis papuntang probinsya para sa nag-iisang biyahe ng barko ngayong Miyerkules Santo. Mas kakaunti kung ikukumpara ng mga nakaraang araw. Ang Monday po nasa 1-2 and then Tuesday is 1-4. We expect din po na maraming pasahero sa Friday kasi po 3 po ang biyahe natin noon. Mas kakaunti rin ang inbound passengers, gaya ng mga dumating kaninang umaga mula Bukidnon at Cebu. Ang ilan sa kanila dito naman sa Metro Manila o sa mga kalapit na probinsya magsisemana Santa. Bagamat halatang pagod galing sa ilang araw na biyahe at nahirapan nila sa dami ng tao at mga bagahe, masaya silang ligtas na nakarating dito. Medyo mahirap po dun sa sa Malaybalay kasi gawa ng kamulan po. Maraming pasahero talaga. Kasi syempre may mga kasama ka pang bata. Opo. Full force naman ang mga bantay rito mula sa mga PPA personnel, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency. Mahigpit din ang security check. Kaya may mga nakukumpiska mga bawal dalhin. Ito po yung mga matutulis na bagay and then yung mga butane gases po. Yung mga maliliit na butane, yun po yung usual na nako-confiscate po namin dito. And then mga lighters. Sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard simula 6 a.m. hanggang kaninang tanghali, umabot na sa mahigit 77,000 ang mga outbound passengers at mahigit 18,000 inbound passengers sa lahat ng Pantalan. Nasa heightened alert na ang buong PCG. Nasa 4,355 naman na personnel nila ang deployed sa 16 na PCG districts. Ang nakikita ninyo sa aking likuran, Vicky, ito yung mga hahabol sa 9 p.m. na biyahe papuntang Camiguin. Bukas walang biyahe pero sa Biyernes, inaasahan ang muling pagdagsa ng ating mga kababayan dito kung saan 3 barko ang biyahe. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Sa mga may lakad bukas ng Huwebes Santo, iba yung pag-iingat po dahil inaasahang magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon. Ayon po sa Pag-asa, dahil yan sa pag-iral ng easterlies sa halos buong bansa, bukas posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City at sa Pili, Camarines Sur. 8 iba pang lugar ang posibleng makaranas ng danger level na init. Huwag pong magbabad sa init para iwas heat stroke. Pero kung hindi maiwasan, magdala ng proteksyong payong at uminom ng maraming tubig. Sa Metro Manila, posible namang umabot sa 38 to 40 degrees ang heat index. Gayunman, hindi pa rin inaalis ang tsansang umulan. Batay sa datos ng Metro Weather, bukas ng tanghalit hapon ay posibleng makaranas ng ulan ang ilang lugar sa Northern Luzon, Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Negros Island at malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar lalo na po sa Visayas at Mindanao sa hapon. Kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mababa naman po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Humingi ng paumanhin si Pasay City Mayoral candidate Editha Wawi Manguera dahil sa nabanggit na racial slur sa kampanya. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Manguera kasunod ng paggamit niya ng di katanggap
natanggap na bansag sa mga Indian national. Ayon kay Manguera, wala siyang masamang interes o galit sa mga Indian. Anya, nasabi lang niya ang pahayag bunga ng mga hinaing ng ilang taga-Pasay. Dagdag niya, putol ang naturang video. Ayon kay Manguera, wala pa siyang natatanggap na show cause order mula sa COMELEC pero handa niya itong sagutin. Ako po humihingi ng paumanhin. Wala po akong masamang interes. Yan pong aking nasabi na yan ay sigaw at damdamin po ng mga tigalungsod ng Pasay. Sa totoo po, yung napanood yung video, yun po'y putol. Hindi po talaga yun ang pinakabuod ng aking sinabi. Sa atin pong mga Indian National, ako po'y walang galit, wala akong pagdaramdam sa inyo. Bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Base po yan sa huling Pulse Asia Survey. At sa 4 na pinakamatataas na opisyal na bansa, tanging si Vice President Sara Duterte ang approve at pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga sinurvey. Narito po ang aking pagtutok. Sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, tumaas sa 59% ang mga nasihan sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte nitong Marso kumpara sa 52% noong Pebrero. 16% ang hindi aprobado. Tumaas naman sa 61% ang mga nagtitiwala sa bise mula 53%, 16% din ang walang tiwala. Sabi ng Pulse Asia, tanging si VP Sara Duterte ang nakakuha ng majority approval at trust rating sa 4 na pinakamataas na opisyal na bansa. Ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 25% mula sa dating 42%. 53% ang hindi nasiyahan. Bumaba rin sa 25% ang nagtitiwala sa Pangulo mula sa 42% noong Pebrero. 54% naman ang hindi nagtitiwala. Bumaba rin ang performance rating ni Senate President Cheese Escudero sa 39%, habang 14% naman ang kay House Speaker Martin Romualdez. Ang nagtitiwala naman kay Escudero bumaba sa 38%, habang nasa 14% ang kay Romualdez. Sa survey, tinanong din ang respondent sa performance ng administrasyon kaugnay sa pagtugon sa ilang urgent national concerns. Pinakamarami ang hindi nasiyahan sa aksyon ng gobyerno sa pagkontrol ng inflation sa 79%. Sinundan niyan ng paglaban sa graft and corruption, kriminalidad, pagbawas ng kahirapan at aumento sa sahod. Paliwanag ng Pulse Asia, maaring nagpababa ng trust rating ng Pangulo ang kaguluhan sa politika at hindi mabisang pagtugon sa mga mahalagang issue o problema ng mamamayan. Ang pag-angat naman ng approval at trust rating ng bise, posibleng may kinalaman umano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Isinagawa ang survey nitong March 23 hanggang 29 sa 2,400 Filipino adults na walang nagpakomisyon. May margin of error ito na plus or minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Emil Zumangiro, nakatutok 24 oras. Living up to its name bilang ASEAN City of Culture, hindi maikakaila ang mayamang kultura at kasaysayan ng Cebu City. At kahit naging sentro na ito ng komersyo, industriya at edukasyon, sa paglipas ng panahon, buhay na buhay pa rin ang makasaysayang mga simbahan at lugar doon. Tara, pasyalan natin kasama ang balikbayan na si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Bukod sa sinulog na isa sa pinakamalaking festival sa bansa, kilala rin ang probinsyang ito sa magagandang beaches, diverse marine life, at syempre sa mayamang kasaysayan. Tinagurian itong gateway sa Kabisayaan. At ang kabisera nito ang sentro ng komersyo at industriya pati ng edukasyon sa buong Visayas. Welcome to the Queen City of the South, Cebu City! Para mas makilala ang mayamang kasaysayan ng lungsod, may inilunsad na Cebu City Downtown Heritage Tour na kayang gawin sa loob ng 10 oras. Alam niyo bang ang mga bantog at kilalang historical landmarks ay matatagpuan sa sentro ng Cebu City? Makakasama natin sa paglilibot ang mga miyembro
ng grupo ng history enthusiasts na La Liga Cebu Reenactors. Ang isa sa kanila nakagayak bilang ang Cebuano hero na si Pantaleon Villegas. I'm wearing right now the telltale vestidora of the Cebuano. So First stop, ang Plaza Independencia, kung nasaan ang oldest and smallest fort sa bansa, ang Fort San Pedro. very unique in terms of its structural design because it has a triangular wall feature with 3 bastions. So malapit lang dito ang Magellan's Cross, kung saan makikita ang wooden cross na itinanim ni Spanish explorer Ferdinand Magellan nang dumating sa bansa noong 1521. When we speak Cebu City po talaga, ito po talaga yung tatatak sa isip ng mga Cebuano at mga Pilipino, ang Magellan's Cross. Dahil dito itinayo yung cross na symbolize ng Kristyanismo dito sa Cebu. Nasa tabi lang nito ang Basilica Minore del Santo Niño, kung nasaan ang pinakamatandang religious relic sa bansa. This is the oldest church at dito rin natagpuan yung Santo Niño, kung saan hinahanap ng ang mga tauhan ni Miguel Lopez de Legazpi noon. Pati ang Casa Gorodo na ngayon isang museo. Itong bahay na ito, isa sa mga magandang halimbawa ng isang colonial era house o mas kilala natin dito sa Cebu na balay na tisa, mga bahay na may tila tiles ang bubungan. To the old Chinese tradition, 13 is a first number because of a certain pattern called oro, plata, mata. Oro, plata, mata, oro. Oro means gold. Thanks, good luck, prosperity. Ito naman ang Jesuit House na sinasabing itinayo noong 1730. This house is the oldest dated house in the Philippines. Ni-restore po ito na ang kanilang bahay and then 2008 po, inopen po nila into public as a museum. Ito naman ang Parian Heritage Monument na ipinatayo noong 1997. It's all about the events kung ano ang nangyari dati sa Cebu. So, moreover, talagang about siya sa Cebuano at pagdating nila Magellan, Battle of the Mactan, and even the Revolution. Next stop, we are here at the Calicolon. So, we call it as Heart of Cebu City kasi nandito siya sa center ng Cebu City. So, this was built in 1565. At matapos nga makita itong mga historical sites sa downtown Cebu, parang hindi na iwasan na nagugutom na tayo. Kaya tara, hanap tayo ng mga pagkaing tatak Cebu. Makasaysayan din ang Freedom Park kung saan ginagawa ang political campaign sorties at religious debates noong unang panahon. Malapit ito sa pinakamatandang market sa Central Visayas, ang Carbon City Market. At sa pagitan niyan, ang dating Warwick Barracks, isang military facility ng mga Amerikano. Ngayon, isa na itong hawker center. Dito pwedeng subukan ang tuslubwa na gawa sa pig brain. Una po itong mantika. Susunod po itong bawang at sibuyas. Bali, igigisa lang po siya, sir. Susunod na natin itong utak ng baboy. Tapos soy sauce. Ito yung last, yung magpapalasa talaga. Ito po yung sabaw. Sabaw po ng buwa. Po, sintayin na lang po natin na bumula siya. Para yan po talaga yung buwa is bula in Tagalog. Tapos yung tuslog is sausaw in Tagalog. Wow. Sarap ng lasa, ma'am, no? Ulit. Tatasaw natin ulit. Mayroon din dito ng ibang Cebu delicacies tulad ng lechon Cebu at linarang ng Cebu. Hindi maikakaila ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Cebu. Sa kabila nito, hindi nakakalimutan ng mga tao ang makulay na kasaysayan at kultura ng lungsod na tinaguriang ASEAN City of Culture. Kaya paanyaya ng mga Cebuano bumisita sa Cebu City at matutunan ang kahapon, baon ang mga leksyong dala nito. Kaya't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Nico Sireno para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyalan, nakatutok 24 oras.
Mahabang pila at delayed na dating ng mga bus ang pinitensya ng maraming pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kaya ang iba, tiniis na lang na tumayo sa biyahe. Ang latest doon, alamin sa live na report ni Mariz Umali. Mariz? Mel, mas maraming hamon daw talaga ang kaakibat ng mas marami pang mga pasahero na dumagsa ngayong Miyerkules Santo dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange na inaasahang papalo hanggang mahigit 200,000 ang bulto o kasagsagan ng tinatawag na Holy Week Exodus. Sa kagustuhang makauwi agad sa Dasmariñas, Cavite, sumakay na sa punuang bus ang sima na si Alberto Cabani kahit matagal na tatayo sa biyahe. Yung kailangan umuwi ng maaga rin, para maka-relax din ng maaga rin. Pinauna na siya ng ibang nasa harapan sa pila na mas malayo ang destinasyon. Paalala ng PITX na pwede lang ang tayuan kung mas malapit ang bababaan. Layo ko pa po sa 13 pa po ako Mga ilang oras yun? Kapag traffic po, pwedeng umabot ng 3 to 4 hours po. Traffic dahil sa dami rin ng mga sasakyan sa kalsada, kaya dagdag pagod sa biyahe ng mga bus at dagdag gastos sa krudo. Traffic po ngayon kasi marami kami dinadaanan na bayan, Tasma, Imus, Bacoor. Traffic po, patagal ang biyahe. Mahaba na rin ang pila para sa ticket pa uwing Bicol. Pinalilista muna ang mga chance passenger. Ordinary bus na lang ang available dahil fully booked na ang mga de-aircon. Sa experience ko, pag nakasulat na doon, may chance na hihintayin yung papadating na bus, parang gano'n. Pero makakasakay naman. Kahit ang mga may ticket na, naghihintay pa rin dahil sa tagal ng dating ng mga bus. Dapat 3:30 dapat kami mag-aalis. Pero namumove talaga. Maghihintay na naman kami dito. Tapos bibili naman kami pagkain, tapos magastos na naman yun. Siyempre po, pag ganito ng mga last minute, at of course, dahil rush hour na ngayon, di ba, nagkakaroon na rin po ng build-up, papasok at palabas ng Metro Manila, so nakaka-contribute din po yan sa konti paghihintay ng mga kapuso natin dito. Siniguro naman ng PITX na makakasakay lahat dahil may mga extrang bus na binigyan ng special permits ng LTFRB. Ang pinaghandaan natin talaga yung volume na 200,000 upang sa ganun, pag dumating lahat yan, mapagsisilbihan po natin na maayos. Panay naman ang paalala ng mga security sa PITX para di maaberya ang mga pasahero. Regular din ang pagmamonitor ng mga tauhan ng LTFRB, bukod pa sa Police Assistance Desk na nakapwesto sa terminal. Fully booked na rin sa Victory Liner naman sa Sampaloc, Maynila, pero pwedeng mag-chance passenger. Magdaragdagan nila sila ng mga biyahe. Mel, hanggang bukas, Huwebes Santo, inaasahan ang malaking bulto pa ng mga pasahero rito sa PITX. Inaabisuhan naman ang mga babiyahe na mag-travel light na lang para hindi makaabala sa kapwa at mas maging komportable rin ang mismong babiyahe. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa PITX. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Sinulit ng Kapuso Stars ang Holy Week break para makapag-recharge at makapag-reflect with their loved ones. Silipin natin ang kani-kanilang trip dito sa bansa and abroad sa chika ni Nelson Canlas. Sixto turns 6. Malalolong inspired ang pinost na photo ni Dingdong Dantes nang batiin ang kanyang uniko iho na mahilig sa animals. Sa Instagram stories ni Dingdong, kita kung gaano kapogi ang birthday boy na nag-e-enjoy din sa kanyang pagkain ng ice cream sa Japan. Nagpunta rin ang Dantes Squad sa Safari Park at nagpakain ng ilang hayop. Enjoying K-drama vibes naman ang engaged sparkle couple na sina Shaira Diaz at E.A. Guzman sa Seoul. Binisita nila doon ang ilang BTS-related attractions. At para full experience ang K-drama feels, nagpa-picture pa ang dalawa na parang hango sa mga eksena ng K-drama. Nagpunta rin sa Seoul si Slay cast member Mikey Quintos. Ang kanyang co-star ni si Kapuso It Girl Gabby Garcia work mode sa Japan ngayong Holy Week. Mabuti na lang daw at sumunod doon ang boyfriend na si Khalil Ramos para samahan siya. At para makumpleto ang kanilang trip sa Land of the Rising Sun, mawawala ba ang food trip? After ng Japan, Siargao naman ang ini-enjoy ngayon ni Gabby. Biyaheng Batangas naman sina Limitless star Julian San Jose at Rayber Cruz. Kasama ng Julie Ver ang kanilang pamilya para sa Visite Iglesia. Kabilang sa stops nila ang Mount Carmel Church sa Lipa at Padre Pio Shrine sa Santo Tomas. Si Coach Zach
Derek Monasterio, sa Beach Italy next ang Summer Ready Bud, kasama ang girlfriend na si El Villanueva. Nag-enjoy din si Derek sa pagkain ng sea urchin. It's a dream come true naman kay Cassie Legaspi, ang kanyang horseback riding experience by the beach. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Wala na ring patid ang dagsa ng mga biyahero sa iba't ibang terminals at pantalan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, pati po sa Visayas at Mindanao. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 3 ng madaling araw pa lang dagsa na sa Tabaco Port ang mga biyaherong tatawid pa Catanduanes. Naghahabol ang marami, lalo't may hanggang bukas na lang ang biyahe ng mga barko papunta at galing Catanduanes. Sa Sabado de Gloria na muling babalik ang regular na biyahe. Dagsa na rin ang mga biyahero sa Tagbilaran City Port sa Bohol. Gayon din sa Tagbilaran Integrated Bus Terminal. Pero sa pinoproblema sa terminal na matagal na dating ng mga bus, tinitiyak ng mga bus company na sapat ang mga bus para sa mga pasahero. Halos wala ng patid ang dating at alis ng mga biyahero mula sa Clark International Airport. Inaasahang tuloy-tuloy ang dagsa rito ng mga pasahero hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Ngayon pa lang, mas mataas na ng 20% ang bilang nila kumpara noong Semana Santa 2024. Pero wala pa namang congestion sa paliparan. Mahigpit ang seguridad yan, gayon din sa iba pang transport hub sa bansa. Sa terminal nga ng Coronadal City, may on-the-spot drug testing. Gayon din sa terminal ng General Santos City. Lahat ng tinest doon, negatibo sa droga. May surprise inspection at drug testing rin sa mga bus terminal sa Lawag, Ilocos Norte. Pero bukod sa pagiging abala dyan, may ilang pulis lawag na namanata rin sa pamamagitan ng pagbubuhat krus para sa Station of the Cross sa loob ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Bukod sa pamamanata, pagkakataon sa maraming bakasyonista ang magpahinga. Sa San Luis Aurora, in-enjoy ng ilan ang paliligo sa mga ilog o pagtatampisaw sa mga irigasyon. Sa bayan naman ng Dilasag, naglagay na ng mga improvised boya sa ilang beach. Inilatag yan sa mga lugar kung saan may mga naitala na mga pagkalunod noong nakarang taon. Para sa mga emergency, nagtalaga na rin ang mga otoridad ng Emergency Response Desk sa iba't ibang pasyalan na magbabantay 24 oras. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Salamin sa dingding. Nasa bahay na nga ba ni Kuya ang pag-ibig? It's a yes dahil uuwi muna sa bahay ni Kuya sina Binny Joanna at Binny Stacy bilang newest house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ano-ano kayang mga ganap once makapasok na sila sa bahay? At masu-surprise kaya ang housemates? Abangan natin yan mamayang gabi. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.